ng Ebenezer. Ako po ay galing sa JC Church, kung hindi po ninyo alam. Yun po ay sa pila. Ako po ay anak ng pastor at asawa ko po si Pastor Libby. Siya po ay dating taga dito, pero siya po ay pinirata po. Dinala ko po sa church namin nung kami po ay mag-asawa na. Kaya salamat po sa Lord dahil alam niyo po, ito po Ebenezer ay tahanan po. Mula po nung ako po ay nagbibinata pa lang, ay lagi na po ako napunta dito. Dahil po si Kuya Prince ay leader po ng Unified at ako po ay naging bahagi po ng Unified. Siguro 14 years old, nandito ako. Ako po ay 31 na. So, regular po akong pumupunta dito sa Ebenezer. Kaya ito po ay tahanan para sa akin. At kayo po ay pamilya para sa akin. Kung hindi naman po ako tinuturing na pamilya, ay tinuturing ko po kayong pamilya. Magpipreach po ako magpipreach po ako na parang nagpipreach sa akin po sa akin pong simbahan. Kaya, make me comfortable mga kapatid. If you wanna say amen, say amen. Ginaganahan po ako mag-preach kapag may kumapalakpak. Kaya, yan. Saka mas mabilis po ako natatapos kapag may kumapalakpak. Grabe. Yan po. Pero bago po ako simula, gusto ko lang po, I'd be a fool to not give honor where honor is due. Gusto ko po i-honor ang ating po mga pastor. Sila Pastor Orwin, Pastor Franz. Sila po ay aking po mga in-laws. At ako po ay nagpapasalamat sa buhay po nila. Doon sa mga pastor po na nandito. Si Nina Aydrin, Pastor Prince, Pastor Akat, Pastor Akiti. Sa mga pastor din, nagpakita po kanina. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ready na po kayo sa Word of Lord ngayon po umaga? 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 18. Ako po ay nagbabasa sa NLT, New Living Translation. Alam po natin kung itong lahat. Sabay-sabay po natin basahin 1, 2, 3, go. Always be joyful, never stop praying, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Alam niyo po mga kapatid, naniniwala po ako na ang susi sa isang masaya at maligayang buhay ay pagpapasalamat. Alam po ba ninyo mga kapatid, na kapag ang isang tao ay marunong siyang magpasalamat at ang isang tao ay sanay na nagpapasalamat, mas masaya ang kanyang pong puso. Siya po ay satisfied. Ang isang pong taong nagpapasalamat, mga kapatid, pumupogi at gumaganda. Pakinggan po ang inyong mga kapatid, inyong mga kapatid. Ang isang tao marunong magpasalamat, pumupogi at gumaganda. Totoo po yan. Alam niyo ba mga kapatid, kung gusto po natin ng masaya at maligaya at mapayapa, contented na buhay, dapat po tayo po ay magkaroon ng grateful heart. Alam niyo po, sabi po ng mga doktor, and even science will tell us, na kapag ang tao ay marunong magpasalamat, mas marami siyang energy. Ito po yan. Mas lumalakas ang ating mga pangangatawan. If you wanna be happier, if you wanna be healthier and satisfied, kailangan marunong tayong magpasalamat. And dahil Thanksgiving, yung event natin ngayon, ang topic po natin ngayong umaga is gratitude. Pakisabi ko sa inyo katabi, gratitude. Naniniwala po ako na ang gratitude ay susi sa isang maligayang pamumuhay. Sabi po ng science, mga kapatid, gratitude helps improve our relationship. Sabi po ng isang study, mababasa mo yun dyan, mula sa Journal of Personal and Social Psychology ng 2012, nakikita po natin na gratitude is important for the successful maintenance of intimate bonds. By experiencing and expressing gratitude and feeling appreciated by someone, individuals can foster a cycle of generosity that helps to maintain their relationships over time. Ganun po kahalaga ang gratitude. Kung gusto po natin mas lumalim ang
ating relasyon sa ating mga kamag-anak, ang ating relasyon sa ating mga anak, sa ating mga asawa, kailangan marunong tayo magpasalamat. Amen. Alam po, gano'ng kasarap sa isang magulang na ang kanilang mga anak ay nagpapasalamat sa kanila. Mga magulang, may mga taas po kamay ng mga may anak na. Di ba po, ang sarap makita na ng isang anak ay nagpapasalamat sa kanyang mga magulang. Sa kanyang pagluluto, sa lahat ng sakripisyo, sa lahat ng, di ba, mga magulang natin, ginagawa tayo, pagbabayad ng tuition. Di ba po, ang sarap ng isang bata ay nagpapasalamat sa kanyang magulang. Pero hindi sa mag-asawa. Amen? Ang sarap ng isang mag-asawa, ang isang magkapareha, ay nagpapasalamat sa isa't isa. Wala po tayong makikita, mga kapatid, na naghiwalay ang mag-asawa dahil sobra silang magpasalamat sa isa't isa. Pastor, ayoko na. Gusto ko na makipaghiwalay sa asawa ko. Pagod na ako. O bakit naman? Palagi po siya nagpapasalamat sa akin eh. Wala tayong makikita na yun. Amen? Kapag ang isang mag-asawa ay nagpapasalamat sa isa't isa, mas lumalalim ang kanilang relasyon. Tama po ba? I love it, mga kapatid, when modern studies confirm ancient truths. I love it when science confirms the Bible. Sabi po na isa pang studies, pakinggan po natin. Sabi po dyan, mula sa The Effects of Gratitude Expression of Neural Activity na study, this study suggests that the simple act of practicing gratitude have a lasting effect on the brain. These results indicate that even months after a simple gratitude writing intervention, people's brains were still wired to feel more grateful. Sa isang instance na ang tao ay nagpapasalamat at sinusulat niya yung mga pinagpapasalamat niya, even months after that, yung brain niya ay wired pa rin na palagi pa rin magpasalamat. Ganon ka-powerful ang gratitude, mga kapatid. Ganon ka-powerful ang magpapasalamat. Mahalaga na tayo po ay nagpapasalamat. Alam niyo po, mga kapatid, gaya po nung sinabi ko kanina, ang sarap makita that science caught up to the Bible. At sabi po ng Bible, renew your mind. And it turns out, you can actually renew your mind. How? By simply being grateful. You can actually renew and you can actually rewire your brain. At ngayong umaga, mga kapatid, na gusto po natin, ang heart ko po para sa atin ngayong umaga ay makadevelop tayo ng isang puso na marunong magpasalamat sa Panginoon. Meron po kayo mga Biblia, samahan niyo po ko sa Luke chapter 17, verse 11 to 19. Ang story po ngayon ay nagpagaling si Jesus na 10 ketongin, 10 may leprosy. Basahin po natin. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan. Alam niyo po, back in the days, kapag ikaw ay may ketong, ang ketong po ay nakakahawa. Back in ancient times, kapag ikaw ay may ketong, you have to be 50 steps away from people. Sa 50 hakbang. Ganun ka dapat kalayo. Hindi ko alam kung gano'n kalayo yung 50 hakbang, pero bawal kang lumapit sa mga tao dahil ang ketong po ay nakakahawa. Hindi naman siya highly contagious, pero nakakahawa siya. Kaya tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, makapagpukay sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga parig. Back in the days, sa culture po ng mga Hudyo, para ma-confirm na ikaw ay malinis, para ma-confirm na ikaw ay wala ng keto, kailangan mong magpakita sa mga parig. Hindi sa doktor, sa mga parig. Sila yung mag-confirm, sila yung mag-declare na, okay, malinis ka na, which is very rare. At sila rin yung mag-declare na kailangan lumayo ka. Back in the days din po kasi, may
pansin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapunan ng isa na siya'y gagaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Mamaya tingnan po natin kung bakit binanggit pa yung Samaritano. Hindi ba 10 ang pinagaling ni Jesus? Nasa na siya? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. I titled this message, mga kapatid, Never Skip Gratitude. Kami sabi po sa inyo mga kapatid, never skip gratitude. Kaya pong lahat ay malalangin. Lord, ngayon pong oras nito, maraming salamat po. Salamat po, Panginoon, sa isang pagkakataon na kami po ay magkasama-sama at mag-aral, Panginoon, ng iyong mga salita. Ngayon pong oras na ito, Lord, ini-invite namin ang iyong presensya. We offer you these moments that we share together. Kaya po, Panginoon, na makatagpo ka namin ngayong umaga, ma-encounter namin ang inyong pag-ibig at ma-develop sa amin ng isang puso na marunong magpasalamat. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. I've had a privilege, mga kapatid, to work for DSWD. At hindi po nila alam na nagtatrabaho po ako sa kanila. Paano po nangyari? Noong 2020 po, ang aking po kapatid ay employed sa DSWD sa main office. Nung nag-pandemic, kailangan nilang mag-work from home. Ang trabaho po ni Ate Maya doon, yung ate ko po na nagtatrabaho sa DSWD, ang trabaho niya doon, isa sa mga trabaho niya doon ay sumagot ng emails sa 8888. Kung alam po ninyo yung hotline na yun, sa grievance. Yung hotline po na yun ay para sa mga reklamo, para sa mga sumbong. At nung pandemic, kailangan na mag-work from home, hundreds of thousands ng emails na kanila pong sinasagot. Kailangan po nilang sagutin, kailangan nilang basahin, kailangan nilang sagutin. Nag-work from home siya, sabi niya, Nico, tulungan mo ako sumagot ng emails. Kaya ako nakapagtrabaho sa DSWD nang hindi nila alam. Sabi niya, papayaran kita. Dahil wala akong pera, I will do anything for the money. Kaya, hey, sabi ko sa kanya. So, nung nagtatrabaho na ako, alam ko mga kapatid, nung nagbabasa na ako ng emails, habang binabasa ko yung mga email ng mga Pilipino, actually buong bansa pa kasi yun, na nag-i-email sa 8888 dun sa hotline ng grievance, at habang nagbabasa ko mga kapatid, sobrang akong nai-stress. Kasi feeling ko, binabasa ko buong reklamo ng buong Pilipinas. Nakaka-stress talaga siya. Pero alam niyo ba, habang nagbabasa ako, meron mga ilang po doon na nagpapasalamat. Yung ratio ng reklamo at pasalamat, actually, yung 500 na reklamo, may isang magpapasalamat. Ganon ka, rami yung nagreklamo sa nagpapasalamat. 500 to 1. Ganon kalaki. Pero alam niyo po ba, habang nagbabasa ako ng mga pasasalamat, para siyang burst of energy para sa akin, para magpatuloy. Para siyang light of hope, nakakagaan sa pakiramdam na makabasa ng pagpapasalamat. Kasi yung mga nababasa ko, mga hindi nakatanggap ng sakto, alam niyo po yung hindi nakatanggap ng tulong mula sa gobyerno, mga nanghihingi ng business mula sa gobyerno, pero nakabasa ko ng pagpapasalamat na natulungan sila. Alam niyo po, maraming nabibigyan pero hindi nagpapasalamat. Magaling lang magreklamo pero hindi marunong magpasalamat. Ang masama, nabigyan na nga pero hindi pa rin nagpasalamat. Yun ang malaki. Pero alam mo habang nagbabasa ako ng pasalamat, ang sarap sa pakiramdam. And it got me thinking, mga kapatid, na kung tayo ng mga tao, natutuwa tayo sa mga nakikita natin na nagpapasalamat, na naggumagaan ng ating mga pakiramdam kapag tayo ay nakakakita ng mga tao nagpapasalamat, how much more si Lord na siya mismo ang pinagmulaan ng lahat ng mga bagay. Amen? How much more si Lord na nagde-desire siya na mula sa kanyang mga
gratitude matters to God. An attitude of gratitude matters to God, mga kapatid. Sabi po ng Psalms chapter 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Alam mo, going back to the story, naghanap si Jesus eh. Sabi niya, di ba 10 yung bumalik? Bakit isa lang yung bumalik? Samaritano pa. At alam niyo po mga kapatid, yung mga Samaritano, yung mga Hudyo nanditiring sa kanila. Ang mga Samaritano, tingnan mo ulo sa kanila, mas mababa pa sa hayop. Hayop. Sa hayop. Hayop. Mas mababa pa sa hayop. Ganun ang tingin ng mga Hudyo sa kanila. Kasi sila ay mga half-breed. Mga half-breed. Pero hindi natin pag-uusapan. Pero may racism na nangyayari back in the days. Ang mga Hudyo at mga Samaritano, hindi mo sila makikita na nag-uusap. Kapag nalaman na Samaritano, kalalayuan ka ng mga Hudyo. Ganon ang tingin nila sa mga Samaritano. Pero sabi ni Jesus, yung nagpasalamat pa, yung foreigner, yung nagpasalamat pa yung Samaritano. Nasa na yung iba? Nasa na yung siya? So naghahanap si Jesus. That's why, gaya ng sinabi sa inyo, an attitude of gratitude matters to God. Sabi sa Psalms, enter His gates with thanksgiving. God wants to be approached with thanksgiving. Ibig sabihin, ang access natin mga kapatid sa presensya ng Panginoon ay pagpapasalamat. Kapag gusto natin magpuri at mag-worship at ma-experience ang presensya ng Panginoon mga kapatid, you have to have a grateful heart. Hindi pwede wala. Amen po ba mga kapatid? Most of the time, we come to God with our lists and requests, mga prayer requests natin, mga reklamo natin, mga sumbong natin, mga auditions natin, hindi naman i-present natin sa Panginoon, which is wala namang mali. But before God, mga kapatid, enter His gates with thanksgiving. Magpasalamat ka naman muna. Pakisabi sa katabi, magpasalamat ka naman muna. Amen po ba mga kapatid? Minsan nakakalimutan na natin what really matters to God, and that's gratitude. What concerns me mga kapatid is that patagal ng patagal. Patagal ng patagal. Yung generation natin is becoming an ungrateful generation. Have you noticed mga kapatid na sa panahon natin ngayon, mas marami ang nagreklamo kaysa nagpapasalamat? Yung generation natin ngayon, binigay mo ng lahat, may hinahanap pa rin. Hindi na ako kontento. Yan po ang masama. And the problem about ungratefulness is that it's sudden. Hindi mo napapansin. Hindi mo napapansin, ungrateful ka na pala. Marami po nag-open up sa amin mag-asawa. Sa akin personally, marami nag-open up sa amin ng mga struggle nila, ng mga secret sin nila. May isang kabataan lumapit sa akin, prayer meeting, after prayer meeting, lumapit siya sa akin, Kuya Nico, nag-struggle po ako sa lust, nag-struggle po ako sa pornography, hindi naman kinalaban ako. Maraming mga lumalapit sa amin mag-asawa na nag-share sila ng mga problema nila, nag-struggle sila, pero wala pa ako naririnig na lumapit sa amin, na nagsabi na, Pastora, ungrateful po ako. The thing about ungratefulness is that it's sudden. Hindi mo napapansin. Hindi mo napapansin, reklamador ka na pala, pakitingnan ng katabi. Hindi mo napapansin, mareklamo ka na. Hindi mo napapansin, ang lumalabas na sa bibig mo, puro hindi na maganda. Hindi ka na nagpapasalamat, ang lumalabas na sa'yo, reklamo. Amen? And it's a law of nature. Kung ano nasa loob, yun ang lumalabas. Tama po ba mga kapatid? It's sudden. And we have become a bunch of ungrateful people. Ungrateful people. 3 things about ungratefulness. Alam niyo po ba na ang kalaban ng gratefulness or ang kalaban ng gratitude is entitlement? Sabihin niyo ako, entitlement. Ano ibig sabihin ko ng entitlement? Entitlement is the belief that you deserve certain privileges, special treatment, or rewards, often without having done anything to earn them. At ang
dapat lang. Ang isang tao ay entitled na lumalabas sa kanyang bibig, dapat lang. Deserve ko to. Karapatan ko to. As you should. Ang isang tao entitled, mga kapatid, feeling niya, deserve siyang itrato ng special. Ang isang tao entitled, feeling niya, deserve niyang bigyan ng mga bagay-bagay. Deserve niyang regaluhan. Deserve ko to. Dapat lang. Amen? Nakakita na kayo ng isang mag-asawa, tapos yung lalaki, binigyan ng bulaklak ng babae, sabi ng babae, hindi sa magpasalamat na sabi niya, dapat lang. Deserve ko to. As you should. Nakakita na kayo mag-asawa, yung babae, pinagluto, yung asawa ng lalaki, at ang sinabi ng asawa ng lalaki, hindi sa magpasalamat, ang sinabi ng sa asawa niya, as you should. Dapat lang yan, tama lang yan, entitled. Sana hindi ka ganon. Amen po ba? Tuwari isang tao, binibigyan ko siya ng bigas weekly. For whatever reason, wala. Gusto ko lang siyang bigyan ng bigas. Oo, yaman. Gusto ko lang siyang bigyan. Bibig ko siyang binibigyan. Sumublay ako ng isang week. Sumublay ako ng isang linggo. Pag nag-alat yung tao ngayon, nasa ng bigas ko? Entitled. Amen? Sobrang daming pagpapala. Kaya lang, kapag feeling mo, deserve mo na yung pagpapala, entitled ka na. Amen? Pakisabi sa kaliwa, ganoon. At alam po ba mga kapatid, entitlement results in ungratefulness. Kapag entitled na ang pakiramdam mo, kapag entitled ka na, hindi ka na magpapasalamat. Feeling mo lahat ng nare-receive mo ay dapat lang yan. Tama lang naman. Dami kong ginagawa eh. Dami kong ginagawa sa ministry. Dapat lang ma-receive ko yan. Dapat lang makareceive ako ng applause. Dapat lang makareceive ako ng mga pera. Dapat lang makareceive ako ng ganito, ganyan. Dahil dapat lang ginagawa, entitled na hindi na marunong magpasalamat. Pangalawang kalaman ng gratitude mga kapatid. Una, entitlement. Pangalawa is familiarity. Familiarity. May mga bagay o pangyayari po ba sa buhay ninyo na dati yung pinagpapasalamat pero nakakalimutan nyo ng ipagpasalamat ngayon? May mga bagay ba sa buhay nyo na dati excited ka pero ngayon inirereklamo mo na? Yung mga katabi po ba ninyo, nung nag-a-apply siya ng trabaho, excited siya. At nung natanggap siya, first day niya na sa trabaho, alas 8 ang trabaho, alas 6 pa lang nakabihis na. At pagdating niya sa office, ang saya-saya na. Pero ngayon, alas 8 ang pasok, alas 8 gigising. Huwag po kayo masyadong tumawa, baka maisip po ng katabi niyo siya yun. Bakit sabi sa akin na feeling ko ito ang topic ngayon? Familiarity is the enemy of appreciation. Palagi na natin narinig. Kapag sanay ka na sa isang bagay, nakakalimutan mo na ipagpasalamat. Parang gano'n, lahat po ba tayo humihinga? Pakicheck po ngayon yung katabi. Pakiamoy na rin po. Saan nilagay ng tubig? Wait lang po. Sorry. Kung natataka po kayo kung bakit ako merong ganito, ako po ay na-injured. Pag po ata tumatanda, pumuro po kang puto. Naituhan lang, lumisan na eh. Okay, balik po tayo. Familiarity is the enemy of appreciation. Kapag pamilyar ka na at sanay ka na sa isang bagay, hindi mo napapansin, hindi mo na napapasalamatan. And to make matters worse, yung dati mo na pinagpapasalamatan,
Kasi minsan hindi ko na ipagpapasalamat na gumigising ako sa umaga, humihinga pa rin ako. Bakit? Kasi sanay na ako. Amen? Nasanay na ako. Yung po mga kabataan, kapag alam niyo po ba ang mga magulang ay nagluluto, napapasalamatan niyo pa ba? Pagpapasalamat pa ba natin yung pag-aasikaso sa atin ng ating po mga magulang? Minsan, nakakalimutan na natin, or madalas, most of the time, nakakalimutan na natin magpasalamat. Bakit? Sanay na tayo. Kasi sanay ka na. Amen po ba? Bakit nakakalimot? Kasi pamilyar ka na. Amen po? Alam niyo po, a blessing can become a curse if you forget to thank God for it. A blessing can become a curse if you forget to thank God for it. Pwede yung dating blessing para sa iyo ay maging sumpa kung hindi mo na ipagpapasalamat. Gaya ng mga trabaho na pinag-pray natin. Dati blessing siya kasi pray tayo ng pray na ibigay ni Lord yung trabaho. Pray tayo ng pray na ibigay ni Lord yung tao. Gusto ko maging boyfriend, gusto ko maging girlfriend. Pero as years go by, hindi mo na maramdaman na blessing pa pala yun. Kasi bakit? Nakalimutan mo na ang pagpasalamat. Amen? A blessing can become a curse if you forget to thank God for it. Kapag nakalimutan mo na magpasalamat sa Kanya. Amen po? You see, pangatlo, ano po yung unang kalaban ng gratitude? Entitlement? Familiarity. Pangatlo po mga kapatid ay complaining. Kapag, gaya ng sinabi ko kanina, kapag mareklamo ka na, mahirap ka na magpasalamat. Kapag reklamador ka na, mahirap ka na magpasalamat. Ang magbigat, hindi ka na nagpasalamat, nagreklamo ka pa. Maraming ganito, mga kapatid. Maraming hindi ka nagpapasalamat, nagreklamo pa. At madalas yung mga reklamador, sila pa yung mawawalang amba. Huwag yung mong tingnan yung mga kapatid. Madalas yung mga reklamo, sila pa yung walang amba. Totoo po yan, ang dami pong ganyan. Ang dami pong ganyan mga kapatid. Nagpunta sa birthday yan. Ang tabang daw ng spaghetti. Hindi na nagpasalamat. Nagreklamo pa. Ano ba yan? Ang putla. Parang walang sauce. Ang tabang ng juice. Ang alat. Alam niyo po, kami, binibigyan po namin yung kapitbahay namin ng ulam kapag nagluluto. Pero, hindi mo maramdaman yung pagpapasalamat kasi Bet po kasi yung pangalan ng nanay ko eh. Nag-name-drop. Bet, sino nagluto? Ako. Ang halal. Simula ko. Hindi na namin binigyan. Kasi hindi na namin masalamat. Nagreklamo pa. Amen? Mga kapatid, kalaban mo ng gratitude ang complaining. Kapag madalas ka na magreklamo, nawawagilit ka sa ating mga bibig ng pagpapasalamat. At yun po ang nakakalungkot sa maraming tao sa panahon po natin ngayon. Hindi na marunong magpasalamat, nagre-reklamo pa. Wala na ang pabrik na magagawa. Amen po. Pakisabi sa katabi, huwag ganon. Two things about gratitude na kapatid. Gratitude is contagious. Ang pagpapasalamat po nakakahawa. Nakakahawa po. Sabi po na 2 Corinthians chapter 9 verse 10 to 11, now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. You see, you won't be generous unless you become grateful. Ang isang tao generous, grateful muna. At isang taong grateful, ang resulta naging generous siya. Totoo po yan. Kapag
Marunong ka magpasalamat, hindi mo napapansin yung mga tao sa paligid mo na nakakahawa doon sa energy ng gratitude. Gaya na ng reklamo nakakahawa, ang pagpapasalamat nakakahawa din. Piliin na lang natin kung anong ihahawa natin sa iba. Tingnan po, nakakahawa po yan. Kaya sa mga panahon na mga kasama natin sa bahay, puro reklamo, ikaw yung maging source ng pagpapasalamat. Kapag dumarating sa point na parang puro pagsubok na lang yung nararanasan yung pamilya, ikaw yung tumayo. Ikaw yung pagmulan ng pasasalamat. Ikaw yung pagmulan ng pasasalamat. Amen po mga kapatid. Alam niyo po, hindi natin alam. Balikan natin yung story. Hindi natin alam kung ano nangyari doon sa Sham. Di ba? Hindi natin alam kung ano nangyari doon sa Sham na ito. Kasi ang sabi ni Jesus, hindi pa man sila gumagaling. Ang sabi ni Jesus, lumakad kayo, pumunta kayo sa pare. Magpatingin kayo, ipacheck nyo kung malinis na kayo. At habang naglalakad sila, unti-unti silang gumagaling. Nakita nilang gumagaling sila. Hindi natin alam kung ano yan. Mga grateful din naman yung Sham. Tama? Di ba? Parang, gumagaling na ako. Check mo nga. Di ba? Check mo nga. Gumaling na yung ano mo. Eto. Check mo nga. Check mo nga yung likod ko. Parang gano'n. Parang i-imagine ko yung scenario. Parang i-imagine ko yung scenario yung Sham na nakikita nila na gumagaling ang isa't isa. Hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanila. Pero ngayon mga kapatid, pakinggan po natin ito. Pwede din naman nagpapasalamat yung Sham. Pwede rin naman nagpapasalamat sila. Isa lang yung bumalik. Pero alam niyo po mga kapatid, unexpressed gratitude is ingratitude. Unexpressed gratitude is ingratitude. Kung nagpapasalamat ka talaga, ipakita mo. Amen? Kung grateful ka talaga kay Lord, ipakita mo. Kung grateful ka talaga sa asawa mo, ipakita mo. Kung grateful ka sa katabi mo, ipakita mo sa Kanya. Amen? Kung grateful ka kay Lord, magpuri ka sa Kanya. Kung grateful ka kay Lord, hindi sabihin mo sa Kanya. Ipakita mo grateful ka talaga. Because unexpressed gratitude is ingratitude. Kapag hindi mo nasabi, hindi ka talaga nagpapasalamat. Pakitingnan po ang inyong mga katabi. Kung kayo po ay grateful dyan sa mga katabi nyo, ipakita nyo sa Kanya. Amen po? Alam niyo po, naghahanap si Lord ng mga tao nagpapasalamat sa Kanya. Amen po? Naghahanap ang Panginoon ng mga tao nagpapasalamat. Pangalawa po, mga kapatid. Last point na ito actually. Gratitude brings multiplication. Gratitude brings multiplication. Kung maaalala po ninyo mga kapatid, nung nagpakain si Jesus, look at this. Kasama ko sa message yun. Kasi kapag nakakapunta, joke lang. Hindi ko po alam kung paano ikaw connect. Pero gratitude brings multiplication. Kung naalala niyo po mga kapatid, nung nagpakain si Jesus ng 5,000, gamit ang 5 tinapay at 2 isda. Tama ba? 5 tinapay, 2 isda, 5 isda, 2 tinapay. 5 tinapay, 2 isda. Nung nagpakain si Jesus ng 5,000, kalalakihan lang yung binilang. Hindi po kasama doon yung mga babae at mga bata. 5,000 kalalakihan. Nung nagpakain si Jesus ng mga tao, libo-libong tao, ang gamit niya ay 5 tinapay at 2 isda. Bago niya pakainin, nagpasalamat muna siya. After niya magpasalamat, nagbigay na ang mga disciple ng pagkain. Habang ginagawa nila yun, nag-multiply yung pinapakain ni Jesus. Nag-multiply yung 5 tinapay. Nag-multiply yung 2 isda. All because Jesus said thanks. Nagpasalamat siya. Alam niyo po, marami sa ating mga tao ngayon, feeling natin, we are lucky. Parang kulang. Parang kulang yung buhay natin. Parang ang dami nating nararanasan na
Pero alam po mga kapatid, sa kabila ng lahat ng nararanasan natin, sa kabila ng lahat ng problema natin, sa kabila ng lahat ng pagsubok na nararanasan po natin ngayon mga kapatid, magpasalamat tayo. Huwag natin takbuhan ng problema. Amen? Kapag may problema ang tao, gusto agad natin, saan tayo lalabas? Paano natin lulusundan? Paano natin masusolusyonan yung problema? Mga kapatid, huwag natin takbuhan ng problema. Kasi sa problema, may ginagawa pa rin ng Diyos sa iyo. Yung character na ma-develop mo sa pamamagitan ng problema na yan, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Yung pagsubok na meron ka ngayon, may tinuturo ang Lord sa iyo, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Yung problema na meron ka ngayon, meron ginagawa ang Diyos para sa iyo. Hindi ka may problema para wala lang. Hindi ka binigyan ng Lord ng pagsubok dahil wala lang. Gusto ka lang yung binigyan ng pagsubok, hindi. May tinuturo ang Panginoon sa iyo. Pasalamatan mo si Lord doon. Ang dami natin ipagpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid. Pasalamatan natin yung mga bagay na hindi na natin usually pinagpapasalamat sa Kanya. Pasalamatan natin din meron tayong pamilya. Pasalamatan natin ng Panginoon kasi meron tayong asawa. Pasalamatan natin ng Panginoon dahil sa mga anak natin. Pasalamatan natin ng Lord sa mga ginagawa niya sa buhay natin. Pasalamatan natin ng Panginoon sa mga kinakain natin araw-araw. Himala ng Diyos yan. Pasalamatan natin ng Panginoon kasi meron kang pamasahe papunta dito ngayon. Himala ng Diyos yan. Pasalamatan natin ng Panginoon kasi ang ganda ng mga suko mo ngayon. Tuminig ka ang Panginoon. Pasalamatan natin ng Diyos yan. In fact, kapag naubusan ka na ng pagpapasalamat sa mga ginawa ng Diyos sa iyo, pasalamatan mo naman yung mga bagay na hindi ginawa ng Diyos. Pasalamatan mo si Lord doon sa trabaho na pinagpe-pray mo pero hindi binigay ng Lord. Kasi alam niya na kapag nakuha mo yung trabaho na yun, mapapalayo ka sa Kanya. Pasalamatan mo si Lord doon. Yung tao na pinapanalangin mo, gusto mo maging asawa, pero hindi binigay ng Diyos sa iyo kasi alam ng Lord, kapag naging asawa mo yan, ilalayo ka niya sa Kanya. Pasalamatan mo ang Panginoon. Pasalamatan natin ng Lord kasi hindi ka depressed ngayon. At kung depressed ka man, wala ka sa mental hospital ngayon. Pasalamatan natin ng Lord. Pasalamatan mo ang Panginoon dahil buhay ka ngayon. Pasalamatan mo ang Panginoon kasi wala ka pa sa buhay. Pasalamatan natin ng Diyos. Hindi ka mauubusan ng ipagpapasalamat sa Panginoon, kapatid. Hindi ka mauubusan ng ipagpapasalamat sa Panginoon. Never skip gratitude. Never skip gratitude. Dito po ako magtatapos, mga kapatid. Sabi po ng Habakuk, chapter 3, verse 17 to 18. Whatever happens, I will continue to thank the Lord. If there are no flowers on the fig trees, if there are no grapes on the vines, if there are no olives on the olive trees, if there are no crops in the fields, if the sheep are dying in the hills, if there are no crows on the farms, I will still sing to thank the Lord. I will be happy because God is the one who makes me sing. Basically, ang sinasabi ni Habakuk, kahit na walang pagpapala, kahit na mawala sa akin lahat, I will still sing and give thanks to God. Kahit maraming problema, magpapasalamat pa rin ako. Kahit na maraming pagsubok, magpapasalamat pa rin ako. Even if it doesn't, I will still praise God. That's the kind of faith na hinahanap ng Diyos. That's the kind of faith na hinahanap ng Panginoon sa atin. That even if it doesn't, kahit wala siyang ibigay, kahit wala tayong natanggap, marunong pa rin tayo magpasalamat. Even in lack, even in loss, kahit namatayan tayo, magpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. We still find joy in trouble. Knowing that God is for us. And if God is with us, who can be against us? Amen. Last October 2022 po, namatayan po ako ng lola. Yung lola ko po na ito ay typical na lolang Pinoy na
Yung iba mag-aabot sa'yo, palihin. Yung tatawagin ka sa kwarto, tapos aabotan ka ng pera. Ganon siya klase ng lola. Tapos lahat kaming mga apo niya, dumaan sa kanya. So lumaki kami sa lola ko. Nung namatay siya, sobrang devastated namin lahat. Ako din, personally. Kasi naisip ko na wala na yung lola namin. Wala na yung lola ko. Wala na si Lola Pachi. At ang sakit sa puso, ang sakit sa pakiramdam. Alam niyo yung pakiramdam kapag nawawala ng mahal sa buhay. Ganon tipo. Nung namatay ko ang lola ko, parang something in me also died. Parang may namatay din sa akin. Parang part of me also died. Pero nung namatay po si Lola Pachi, salamat sa Lord kasi kahit na nakaka-experience kami ng heartbreak, tinuturuan niya pa rin kami magpasalamat. Hardest thing I did, mga kapatid, sa ministry-wise, after po namin ilibing yung lola ko, Sunday ng umaga, I have to preach Sunday afternoon. At alam niyo po ba, ang topic ko, after namin ilibing yung lola ko, is about faith. Alam niyo po, hindi ko iyon magagawa kung hindi mo na ako natutong magpasalamat doon sa sitwasyon na kinalalagyan namin. Last slide, please. Gratitude requires unwavering trust. Mahihirapan ka talagang magpasalamat kung hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Mahihirapan ka talagang magpasalamat sa sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon kung hindi ka marunong magtiwala sa Panginoon. Mahihirapan ka talagang magpasalamat kung hindi ka nananampalataya sa Kanya. Gratitude requires unwavering trust, mga kapatid. Gusto mo maging malakas? Gusto mo maging masaya? Gusto mo ng payapang buhay? Matuto kang magpasalamat in all circumstances. Balikan natin yung una nating verse. Always be joyful, never stop praying, be thankful in all circumstances kasi yan ang kalooban ng Lord sa buhay mo. Hindi sinabing magpasalamat kasi bilang mga bagay in some circumstances. Hindi ang sinabi ng Lord in all circumstances. In grief, in heartbreak, in loss, sa lahat ng mga nararanasan natin masasama, pasalamatan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Pwede ba natin gawin ulit yung gratitude? Ngayon po umaga, i-practice po natin mga kapatid. Yung gratitude. I-practice natin magpasalamat. Hindi ko po alam kung ano nararanasan po ninyo ngayon. Maaaring masaya kayo ngayong umaga. Pwede rin naman malungkot kayo. Pwede rin naman hindi nyo masyadong nararamdaman yung lungkot o saya. Parang nalong ka sa gitna. Hindi ka masaya, hindi ka malungkot. Pero anumang sitwasyon ng buhay mo ngayon, i-practice natin ang pagpapasalamat sa Panginoon. Again, ang access natin sa presensya ng Lord is thanksgiving. That's why yung event ngayon is Thanksgiving. Thanksgiving Day. Actually, dapat hindi Thanksgiving Day. That Thanksgiving every day. Kasi ang pagpapasalamat hindi lang isang araw. Ang pagpapasalamat araw-araw. Pakisabi po sa mga kaya pagpapasalamat